Kumusta ba sa Pilipinas? Okay lang ba kayo ngayon? Ito naman yung ating gustong talakayin sa mga oras na ito, na yung pag-alma naman nitong si Vice President Sara Duterte dun sa sinasabing libro na kanyang inakda na ang title ay Isang Kaibigan. Hindi daw naman ito kinopya lamang niya. Kumbagay, nagawa niya ito, madali nang nagawa dahil sa sariling karanasan. Talagang no? Sobrang naging controversial itong librong ito. Dahil na din doon sa sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na ito daw ay ginastusan ng 10 milyong piso. Tapos ang ibabalandra lamang ay mukha at mensahe ng Vice President. Ay buang, hanggang iba diyan. Diba kapag ka nagpapagawa ng mga tulay, ng mga kalsada, ng kung ano-ano pa, o kung ano man, huwag na natin munang palakihin yung issue na yun. Doon tayo sa, diba napakalalaki ng mga billboard na ang nakalagay, mga pangalan kung kaninong distrito o bayan o lugar o probinsya na nagpatayo nung tulay na yon, kalsada na yon, may kumu-question ba? Doon lang tayo sa realidad. Ang lalaki ng mga mukha. O ikaw nga, di ba? Ito si Senadora Risa Hontiveros. Di ba may mga mukha ka din? May mga billboard ka rin? Kino-question ba ito? Na yung bang pondo dito, galing sa bulsa mo o galing sa taong bayan? Yung mga proyekto na sinasabing ang ginastos naman dito ay pera ng taong bayan pero napakalaking mukha ni politiko ang nakalagay. May question ba dito sa Senado o sa Kongreso? Wala. Nang mag-akda ng libro, itong si Vice President Sara Duterte, syempre may mga mensahe dyan, may picture niya dyan. Di ba lahat naman ng mga libro kung sino yung author, andun yung kanyang picture at saka yung mensahe. Question ng mga kinauukulan. Huwag na tayo magbanggit ng pangalan at kilala nyo naman sila. Bakit? Anong pagkakaiba ng billboard na ginastusan ng anong pagkakaiba nung proyekto ng kalsada, tulay, etc. na may malaking billboard? Doon sa libro na ipinagawa naman itong si Vice President Sara Duterte. Anong pagkakaiba? Pera nyo ba yon? O pera ng taong bayan? Kasi ini-insist yung maigi na hindi dapat, lalo na itong si, CESA administrator, kilala nyo ba yun? Katrina Enrile, na sinasabi niya dapat daw personal yung pera na ginamit dun sa pagpapagawa ng libro. Nakisawsaw. Bakit? Lalabang ka din ba sa susunod na eleksyon? Nakisawsaw. Wala ka namang alam. Anong alam mo? Kinausap mo ba si Vice President? Tinanong mo ba siya kung ano ang layunin, kung ano ang kanyang adhikain ng advokasya niya doon sa paggawa niya ng libro? Di ba ang gusto lamang naman niya dahil sa marahil nga, tulad ng sinasabi ko, na guro ang kanyang nanay, ay gusto niya na mas masanay ang mga kabataan na paghusayin pa yung kanilang pagbabasa. Kaysa nga naman sa gadget-gadget na nakakatuyo ng utak ng ating mga kabataan, bakit hindi natin ibalik sa pagbabasa ng libro? Para mas may higit na matutunan ang ating mga kabataan. Ano ang nangyari? Talagang hindi siya tinantanan . O hindi tayo ang nagsabi nito si Vice President Sara ang nagsabi. Kaya ganyan na lamang yung panghaharas sa kanya kasi itinuturing niyang harassment itong ginagawa sa kanila. Kasi bakit hindi niya ituturing na harassment? Bakit hindi niya sasabihin na ito'y harassment? Nananahimik yung kanyang asawa, isinama dun sa issue ng droga, sa shipment, yung kanyang kapatid. At maging itong Pangulong Duterte na siyang kauna-unahang bulabog ng mga gumagamit, mga pusher
illegal drugs. Ibinalik sa kanya yung mga ginagawa ng kung sino man. Tama o mali? Bakit? Kasi, ang sabi nga niya, parang threat ba? Itong si Vice President, para dun sa ginagawa ba nilang, gusto nilang maisulong na tsa-tsa? Para dun sa pagka-Prime Minister? Or, threat siya dahil sa 2028 elections, nalalaban siya bilang presidente. Matalino itong si Vice President sumagot eh. Tanong nga sa kanya ng mga media, lalaban po ba kayo sa 2028 presidential election? Ang sagot nga niya, hindi niya masabi kasi baka mamaya nga daw magsabi siya na siya lalaban tapos bigla namang nahulog siya or nahulog kung saan, namatay siya o hindi natuloy, di ba? At saka hindi pa ito yung panahon para nga naman ipagsabi na siya lalaban sa politika, na siya lalaban sa pagka-presidente sa 2028 election. Kasi ang gusto niya ay trabaho muna. Kita nyo naman kung paano nung magtrabaho itong Vice President natin, di ba, nung sa Davao. Although maraming nang bash sa kanya dun sa yung naaalala niyo ba yung sinampal niya yung yung sheriff. Pero ako hindi ko siya binash doon. Natuwa pa nga ako eh kasi ang tapang niya, grabe no. Yung pag alam niya talaga na taong bayan ang nasasangkot at taong bayan ang inaapi. Kahit sino ka pang Poncio Pilato, hindi niya sasantuhin. Ang sabi nga niya, hindi naman sila takot eh. Ang sinasabi niya, baka sila ang takot. Dahil sila, ang mga Duterte ay threat. Dahil nakita na ng taong bayan kung paano kumilos, kung paano manungkulan ang mga Duterte, at dun sila natatakot. Dahil, nang pabalikin ng mga Duterte, o sabihin natin na, nang pabalikin ni Vice President Duterte, sa Malacanang ang presidente dahil itong si President Bongbong Marcos. Sabihin na natin na siya ang naglagay nito sa Malacanang. Dahil humingi sa kanya ng tulong at ang katwiran nga naman ng magkapatid, hindi daw naman mananalo sila kung wala ang Sara. So ang Sara ang naglagay dun sa sa Malacanang. Pero nang nasa Malacanang na, itong Marcos ay tuwang-tuwa. Aba, ay dati namin itong tahanan, nakabalik na kami, bakit kami aalis pa? At yung asawa, o diba? Tuwang-tuwa, grabe, diba? At siya pa ang nakikialam ngayon. Yun ang sabi. Marites lang yun. May katotohanan ba yan? Tayo na may nagtatanong lang, may katotohanan ba na nakikialam ka? First Lady. Paano naman si Second Lady? Ala? Baka kung saan na tayo mapunta, no? Doon tayo sa issue. Sana naman, ang hiling lang natin kay Pangulong BBM, makialam ka naman. Magkaroon ka ng matibay na desisyon. Binulabog mo ang Vice President dun sa sa Davao, nahikayatin na tumakbo bilang Vice President, ngayong naging Vice President na, iniiwan mo sa ere? At ikay hindi na maabot? Huwag ganun. Tumingin ka naman. O baka naman yung kanyang libro na inakda ay para sa'yo. Dahil itinuring kanyang kaibigan. Pero iniwan mo siya sa gitna ng labanan. Ikaw ba yung tinutukoy niya, BBM, doon sa kanyang inakda na libro? Nakakalungkot, no? Kasi, love na love ko kayong dalawa nun eh. Ngayon naman, love na love ko pa rin naman kayo. Pero, nalulungkot tayo dahil bakit hindi ka man lang nagsasalita at hindi mo man lang magawang ipagtanggol ang Vice President sa kung ano-anong ginagawa sa kanyang pangbubuli, panghaharas,
kung ano-ano na ang ikinabit sa kanyang pangalan para lamang siya ay ibagsak. Huwag naman ganun, President. Doon lang tayo sa realidad. Dalawa kayong pumasok nung panahon ng eleksyon, dalawa kayong nanalo, kaya nga unity Unity team. Pagkakaisa. Pero ano nangyari? Diba? Nakakalungkot. Ito ba yung regalo nyo sa ating mga kababayan na nagsipagboto sa inyo? Ito ba yung regalo nyo sa ating mga kababayan na nagtiwala sa inyo nung panahon ng eleksyon? Isa na ako doon kasi kayong dalawa, ibinoto ko kayo. Ito ba yung regalo nyo sa ating mga kababayan na kailangang maghirap? Bakit hindi nyo kayanin ang mga alipores na nakapalibot sa inyo? Nagkakanya-kanya sila, President. Nagkakanya-kanya nga ba? O ikaw pa rin ang nasa tuktok nito na tinuturuan mo sila kung papaano ibagsak ang Vice President? Tama o mali? Isa kang taksil. Isa kang traidor. Totoo po ba ito? Nagtatanong lang tayo. Kasi sa nakikita natin, taong bayan ang unang nalulungkot. Taong bayan ang nagsasakripisyo. Sa away ninyo? Ano ba kung mag-away kayo? Pero sino ang naapektuhan? Kayo ba? Hindi. Kasi ang taong bayan. Nakaranas ba ng kaginhawahan sa panahon ng iyong panunungkulan? Nakaranas ba ng kaligtasan, ng kapayapaan sa panahon ng iyong panunungkulan? Sige nga. Wala na tayong oras mga kababayan, kaya po magpapaalam na rin ang inyong lingkod sa mga susunod pa rin po yung ating mga tatalakayin. Marami pong salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.